Kaugnay pa rin ng pagbaha sa Marikina, kausap po natin ngayong gabi si Marikina Mayor Marcy Chodoro. Magandang gabi, Mayor Chodoro, and thank you for joining us tonight. Good evening, sir. Ed and May, magandang gabi sa inyo at sa mga nanonood ngayon. Sir, I suppose first question is, kamusta yung rescue operations dyan sa Marikina? May tumubong rubber boat. Kung yung rescue na ginagawa natin para doon sa mga rescuer na kanina tumawag yung bangka, tuloy-tuloy pa rin. Nakakalungkot nga yun nangyari sapagkat doon sa pagtaob na yon, meron tayo ngayon 6 o hanggang 7 tao na hinahanap pa rin. Kanina nung may maliwanag pa ay nakikita natin sila. May visual contact tayo sa kanila. Ngayon ay madilim na. Hindi natin sila nakikita. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-rescue sa kanila. Meron tayong nakuha na 2. At kung ang rescue naman sa pangkalahatan doon sa mga ibang mga lugar ay tuloy pa rin naman tayo. Baka may follow-up si Sige sir, follow ko lang. So yung nasa rubber boat po, ito yung mga rescuer din, di ba? I suppose sila po yung naka-rescue gear. Meron pong mga life vest. Yes, Ed, mga rescuer din to. Ilan ay kasapi ng ating local DRRM o yung Rescue 161. Yung karamihan naman sa kanila ay mga volunteer galing sa Marikina Filipino-Chinese Chamber. Mga volunteer rescuer natin. Mga train naman sila at mayroon pa rin naman contact yung mga nagse-search sa kanila. Yun nga lang, hindi sila ma-access dahil dun sa lapad ng Marikina River na ngayon ay nasa 100 meters at yung lakas ng water current kaya hindi rin maka-access o makatawid yung mga rescue boats na ginagamit natin. Mayor, what we know right now, wala hong kuryente sa ilang lugar dyan sa Marikina. Kasama po yung ilang evacuation center. Paano po yung sitwasyon ng pamimigay po ng tulong at sitwasyon ng mga inilikas? May mga 30 minuto ang nakakaraan, nakipag-ugnayan kami sa Meralco. Ni-restore nila yung kuryente natin doon sa mga evacuation center natin ngayon. Kaya kanina nung ako ay, ito bago tayo sa interview na ito, mayroong confirmation sa aking binigay ang Meralco na nire-restore na nila o halos na-restore na nila yung mga kuryente doon sa mga nabanggit na lugar. Okay. Mayor, if it's okay, balikan ko lang yun, yung tumob na rescue boat. So you're saying you are in touch, the LGUs, in touch with the occupants of the boat, although hindi lang sila ma-access this time. So we know for certain that they are okay as of this time. Sa ngayon, actually ang huling contact namin sa kanila bago ko umalis doon sa area ay an hour ago. Talagang malakas ang current kaya hindi rin makatawid yung rescue boat natin dahil kung tatawid, tataob din yung magre-rescue at yun yung kinatatakot natin. At saka po, ang problema kasi madilim na eh. Medyo mahirap mag-rescue sa tubig, sa dilim. Totoo. Nung dumilim na, talagang miski yung rescue lights natin at yung mga floodlights na ginagamit natin, hindi na rin talaga visually accessible. Kanina bago dumilim, nung maliwanag pa, ay based on the report given to me and assessment, ay may visual contact sila. Okay. So anyway, sir, we're hoping for the best. Sir, one more, pasingit lang po. We're hoping really for the best. Talaga Yes, sir. nakakalungkot, Ed. Kanina nakikita ko yung dedication nila sa pag-rescue. Kanina nga hapon, pati yung mga batang maliliit, nire-rescue nila dahil yung mga nasa ventilator, mga bedridden na pasyente. Paliwanag ko rin, dahil baka iniisip ng marami. Kaya nire-rescue yung mga kababayan namin dito sa Marikina dahil tumanggi silang lumikas. Hindi po sila tumangging lumikas. Kundi talagang yung kalagayan po nila, yung iba po, yung mga bedridden na pasyente, yung iba po nakakabit sa ventilator tulad ng isang batang nirescue namin kanina, talagang hindi po nila agad-agad o maililikas po. Kaya kailangan din po talaga may mag-rescue, may mga paramedics talaga mag-aasikaso sa kanila. Mayor, pahabol lang akong tanong, and I ask this question kasi of course we also want to move on and try to find solutions to a particular issue. In this particular case po kasi there are some who say na mukhang nagulat ang maraming LGUs, not specifically any LGU, pero maraming LGUs na mukhang nagulat dun sa
sa dami ng tubig, sa lakas ng ulan. Although wala masyadong hangin, kasi yung signal number doon sa Batanes eh. Pero natambakan naman tayo ng ulan. When we look at the weather forecast of Pag-asa, from your point of view or your perspective, how do you think we can fine-tune this problem, this issue, so that it's easily understandable for the public and the LGUs kung gaano kalakas ang parating na ulan? Yung forecasting dapat ang i-correct natin o itama natin eh. Tingin ko kanina, tumitingin kami dun sa real-time data ng kung ano yung rainfall count. Tulad kanina, nung magsimulang tumaas tong ating Marikina River, ang tinitingnan natin data yung rainfall count hindi lang sa Marikina, kundi yung sa itaas upstream area, yung sa mga kabundukan na kapaligid dito. And nagsimula na alas 8 ng umaga hanggang alas 10, on the average, mga nasa 190, 180 millimeters ang tubig. Tapos nung dumating ng alas 12 ng tanghali, naging 208 millimeters. Ang Undoy, nung nangyari, 6 na oras, ganun din ang average. Yung forecasting dapat ang ano natin ma-correct o kaya maibigay na data o information sa mga local government units na katulad sa Marikina, lalo na kami na nasa downstream community. Tingin ko yun ang napakahalaga na dapat na ibibigay sa mga LGUs. Baka kailangan po pag-usapan sa Metro Manila Council para maiakyat doon sa Pag-asa, para better communication between Pag-asa and the LGUs for the future. Yes, correct. Ed, yun nga, sinasabi nga namin na yun. Kanina nagkaroon kami ng pagkakataon ni na Secretary Benhar Abalos nung dumalaw siya sa Marikina at pinag-uusapan nga namin paano nangyari, nabigla ang lahat. Tulad dito, yung pag-ulan hindi nangyari. Ang Undoy 6 hours Ito 6 hours. more than 8 hours Nakita namin yung pag-ulanan nangyari Yeah, correct. It's better coordination. I think something should be institutionalized. Dapat meron kaming regular na not only consultation but talagang interoperability in terms of data analytics and data management at training din sa mga personnel na tumitingin sa mga datos na ganito, yung forecasting. Meron kaming mga rainfall, yung gauge sa itaas ng kabundukan sa paligid ng Marikina. Meron kaming tumitingin, nagme-measure, nagsusukat, may mga water sensor. Pero tingin ko hindi lang dapat sa loob ng isang syudad, kundi inter-city dapat yung sharing ng data management na meron tayo. Okay. Well, Mayor, maraming salamat for joining us tonight. Ingat po parati and good luck po sa ating efforts. Thank you po. Mga kapatid, may Anlos Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.